Ito yung nag-trending na Fortress 400 last vlog natin, Edices. Kung saan, top card lang, may start mo na yung expressway legal na maxi scoot mo. What if magkaroon siya ng mini version na pwede din sa everyday road natin? Silipin natin ngayong araw itong Fortress 160. Tara! Sobrang nagustuhan ko ito, Edices, and actually ina-eye ko nga ito as my next maxi scoot. At kamakailan nga lang, bumili rin ako ng pang-touring na scooter, which is yung PCX. Nakakatuwa kasi meron na palang 160 version nung dinidream ko na maxi scoot. So ngayon, napapaisip din talaga ako, lalong-lalo na sa mga consumer natin na gusto ng comfortable na pang long drive. Dahil sobrang pogi talaga nito sa personal, Edices, pag nakita ninyo. Yung itsura nitong kulay puti ay para siyang skull face, para siyang bungo ng dinosaur or dragon yung nasa unahan. Sobrang lakas ng dating niya sa akin. Of course, meron din tayong windshield na mini version nung malaki. Kaya meron din tayong ease of use pagdating sa mga long ride kasi good for aerodynamics na hindi tayo napapaspasan ng hangin habang bumabiyahe. By the way, Nedisets, naka-projector lamps na rin pala yung kanyang mga LED lights dito sa kanyang headlight. And of course, meron tayong iba't iba pang colors na pwedeng pamilian. Merong black, may silver, itong white, at saka meron ding gray. Alin kaya sa mga yan ang favorite ninyo? Comment nyo nga dyan sa ibaba. Pagdating naman sa side profile yan, Nedisets, napakalinis lang ng design niya. We just have tong mga lines na decals dito na kulay red and black. And of course, yung ating QJ Motor na badge. Nasa taas nga din pala yung kanyang turn signals, napansin ko. So that's actually visible. May QJ Motor din tayo na decals dito sa may bandang itaas. And parang part of the assembly din yung kanyang pinakatapakan para sa ating pillion ride. May mga pattern din yan ng konti para syempre hindi madulas kapag sasampa or maglalagay tayo dyan ng paa. Very bulky naman yung kanyang muffler dito sa likuran. At syempre, dapat naka-liquid cooling system na rin para wala tayong intindihin kapag mahaba yung biyahe, iwas overheating talaga. Napaka-elegante ng kanyang pinaka-seat cover. Meron pa tayong mga stitches dito at saka may hulma siya. Hindi lang siya basta ang design. Medyo matte yung finish yung kanyang pinaka-cover kaya hindi magiging madulas para sa kahit anong material ng pants. May separation na foam para sa ating pillion ride or angkas. Dito mo na rin pala mabubuksan yung kanyang fuel tank, which we have a fuel tank capacity of 8 liters. Malaki na rin po yung kanyang fuel tank capacity. So, malayo na mararating mo bago ka magpagasolina ulit or bago mo maubos yan. Siyempre, dahil nasa unahan na din yan, mas maganda yung pinaka-gravity niya dahil nandito yung bigat. At the same time, hindi ka natatayo halos kapag magpapagasolina ka. For the fuel consumption, of course, ite-test drive pa natin yan para makuha natin yung actual based on our own experience. Pagdating naman sa underseat storage niya, Edices, medyo maliit lang yung space na to. Pero sa size niya, para sa akin, standard na to. Ilalagay mo na rin naman yung mga kakailanganin mo, kagaya ng mga raincoat, papeles ng motor, or ilang mga pinamili. Pero I don't think kakasya dito isang full face helmet. Siguro half face kakasya dito. Yun ay dahil meron nga siyang napakalaking battery. Saka dahilan ng hybrid na rin po ang engine ng isang to. So we will experience an additional torque boost na manggagaling sa battery pagdating sa kanyang power output. Galing, di ba? At ito pa malupit, Nedisets, meron din siyang traction control system. So kahit ngayon na madulas ang kalsada dahil meron tayong dadaan ng mga baha, lumot, putik. Kapag nadulas yung likuran na bahagi, isi-synchronize yan or papabagalin niya para makasunod or mag-coordinate dun sa nasa unahan para hindi ka tuluyang mag-slide. Napaka-safe na ng feature na yan. Talagang palaban, ano? Isa rin sa napansin ko, Nedisets, ay wala tayong makikitang grab bar dito. Parehas dun sa PCX natin na part of the assembly yung pinaka-kapitan ng inyong pillion ride. At the same time, dito mo na rin pwedeng kapitan ng bracket. If you will install a top box, bagay na bagay dito yung full white na hybrid top box natin na available sa Nedishop. I-visit nyo lang kami. Available kami sa Google Maps or Waze. O kaya naman, i-check nyo kami sa Shopee Nedishop. Lalagay ko dyan sa comment section yung link. Ito mo nga pala i-configure yung mga details going on doon sa kanyang pinaka-screen. Meron tayong enter and select. At the same time, meron din tayong built-in na passing light. At ang maganda dito, nakikita ko rin dyan yung PSI or yung kondisyon ng hangin ng gulong. Galing, di ba? Ilaw nakakita sa motor ng ganyan for 160cc category. Syempre, dapat hindi mawawala na naka-silent start na siya. So kapag in-start mo, wala ka na maririnig na ignition sound. At kapag in-engage mo yung side stand, of course, mamamatay yung engine, magki-kill switch siya para safe na hindi natin mapaandar ng naka-side stand at lalong-lalo na kapag ipapark natin at hindi mapiga ng bata. Kagaya sa last video natin. We have a telescopic fork na suspension sa unahan. Meron din tayong bilog na reflector dito, added visibility sa atin at night. At syempre, naka-disc brake tayo sa unahan. Naka-ABS na rin po ang motorsiklo na to. Both sa harap at sa likuran ay naka-disc brake at parehas pong naka-ABS. So, dual channel ABS na siya. Ang laki talaga ng laban
kalaban nito sa market. 110 by 80/14 yung kanyang gulong sa unahan. Tubeless tires na rin ito. We have CST na stock tires. At just in case man na magpapalit kayo ng tires in the future, I highly recommend to use Zeneos tires. Kasi ayan na yung subok natin na gulong pagdating sa durability at sa traction. Meron tayong 160cc single overhead cam, liquid-cooled engine that can produce a maximum power of 11.8 kilowatts at 8,500 RPM and a maximum torque of 13.7 Newton meters at 6,500 RPM. I wonder, paano kaya pag na-test drive natin to? Gaano kaya kalakas to? Gusto nyo ba na i-compare natin siya doon sa PCX natin na pula? Comment nyo naman dyan sa ibaba para makita natin kung may ibubuga din ba to sa kalsada. Meron tayong 140mm sa ground clearance, so mas mataas na siya compared sa regular, kaya pagdating sa medyo mga alanganin na baku-bakong kalsada o kaya naman matataas na humps, ay wala talagang problema. Especially ngayon na tag-ulan na, kung bahain sa lugar nyo, mas mataas yung allowance mo para makatawid ka. Syempre, kung lagpas sa tambucho, ay wag mo na ituloy. Kung 14 inches yung wheels niya sa unahan, ay 13 inches naman sa likuran. Na may tire size na 130/70/13. 755mm pala yung kanyang pinaka-seat height, netizens. So, my height is 5'4". So, abot na abot po siya ng mga short riders na kagaya ko. So, I think kahit mga 5'2", 5 flat, kayang-kayang imaneho ang isang to. At 132 kilograms naman yung kanyang bigat. Sapat na for its category. Just an FYI, yung NMAX natin ay meron ding 132 kilograms na bigat. So, nasa ganong standard talaga yung mga ganitong displacement. Sapat na yan para hindi mo maramdaman na parang hinahangin ka kapag medyo high speed na yung facing ninyo kapag nagra-ride. Naka-upright sitting position naman tayo dito kapag nagmamaneho. Kagaya nga na sinabi ko sa inyo kanina, parang meron siyang konting support sa ating lower back. Kaya makakasandal ka ng konti. Para naman sa mga tall riders natin dyan, you can extend your legs para magkaroon ng cruising style. At para naman sa mga kagaya ko, ay ina-extend ko yung legs ko dyan pagka gusto ko medyo relax or makapag-stretching ng konti or makagalaw yung mga legs ko kapag mahaba na yung biyahe. I think meron namang siyang enough space for our pillion ride. So kahit yung angkas natin ay hindi siya parang sabit lang sa biyahe. Part siya na magiging komportable sa ride ninyo. Nagustuhan ko rin tong kanyang mga side mirrors, kasi medyo chunky siya at saka kakaiba yung shape niya. Compared dun sa mga regular na dahon side mirror lang, ay itong isang to ay medyo makapal-kapal, no? And pati yung kanyang pinaka-stem ay medyo chunky din. So that gives me the sturdy feeling for the mounting of the side mirrors. By the way, may adjustment nga pala yung kanyang mga brake levers. Para naman sa rear suspension niya, ay naka-telescopic coil spring oil dump siya. Naka-dual shock sa likod. So I guess magiging maganda yung feedback neto sa mga bumpy roads sa kalsada compared, for example, kung naka-single shock lang. We also have a wheelbase of 1,335mm and overall dimensions na 1,945 by 765 by 1,230. Syempre, may indicator na nga rin pala siya dito na FI na ang motorsiklo na to, kaya lalaban din ito pagdating sa patipidan sa gasolina at sa patibayan din ng engine. Of course, automatic na din siya na naka-CVT transmission, so gas and go ka na lang. Very useful sa mga traffic situation. 57.3 by 58.1mm naman yung kanyang bore and stroke. Ito isa sa mga maganda dyan, netizens. Parang kung makikita nyo, ang ganda nung taillight niya. Isang buong assembly lang yan. Tingkad do. LED kasi eh. May reflector din dito para kahit nakapatay ang engine, kita yung motorsiklo mo kahit nakapark. And may plate light din tayo para sa plaka. Sound check naman natin. By the way, papaalala niya sa'yo kung hindi mo na i-off yung pinakasusian mo or nakatapat siya doon sa seat button or fuel button para maalala mo na i-lock yung manibela mo or totally turn off siya. Hindi lang alata na i-desess, pero meron pala siyang dalawang pockets dito sa unahan. Push mo lang siya na ganyan at bubukas na siya. At ang maganda sa kanya, meron pa tayong USB ready na charging port at meron ding Type-C. Mga naka-iPhone dyan. Pwede na kayo mag-charge dito. Ang tanong, kasya ba tong ating iPhone 15 Pro Max? 1TB, fully paid? Yan natin. Kasya. Oh, nagustuhan nyo ba tong QJ Motor Fortress 160, netizens? Ang tanong, magkano nga ba ang presyo nito? Ito ngayon ay merong SRP of 139,900 pesos. Pwede nyo siya i-visit dito sa QJ Motor sa Caloocan para makita nyo siya personally at makapag-inquire na rin kayo. Dahil panigurado, magiging mabenta na naman ang isang to. Para sa inyo, netizens, sulit ba siya para sa presyo niya? I-comment nyo naman sa ibaba. Ano pa kayong mga ibang motorsiklo ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan nyo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Adriano. Always keep it cool and ride safe always.